Atin papakinggan ang sa First Pedro chapter 4 verse 7 to 8. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Lord, salamat po muli, Panginoon, sa araw na ito na niloob niyo po na muli kami magkasama-sama sa iyong bahay dalanginan, Panginoon. Salamat sa inyong pag-iingat at patnubay sa amin, sa buhay at kalakasan na patuloy namin tinataglan na nagbubuhat sa iyo, O Lord. At nawa, Lord, ay gabayan niyo po kami hanggang sa kami makatapos muli ng gawain namin sa umagang ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga gagabay niyo po sa amin, Panginoon, at nawa maging ang mga isipan namin ay maging maayos, Panginoon, sa pakikinig na iyong mga banal na salita. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Unang Pedro chapter 4 verse 7 and 8. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. tayo sana'y manatili
chapter 4, verse 1. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon, sangayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Mawit po tayong lahat. Awitin natin ang lumakad tayo. Lumakad na kasama ni Jesus. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglayin ang buwan sa puso't bigdig. Kay Jesus patulong hanggang masakit, pangatong ang langit. Ayok ng bayin, ang matataas nasa lumahin. Tulong ni Jesus ay laging sasabihin. Bagaman ang putya ng sanlibutan nagkalat sa mga daraanan, huwag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na marangal. Ayos ng bayin, ang matataas nasa lumahin. Tulong ni Jesus ay laging sasabihin. Lisan ang mga gawang kasalanan at magpumigit sa kabanalan. Gawing isa puso ang mag-ibigan at kay Jesus larang. Ayos ng bayin, ang matataas nasa lumahin. Tulong ni Jesus ay laging sasabihin. Ayos ng bayin, ang matataas nasa lumahin. Tulong ni Jesus ay laging sasabihin. Lucas chapter 2 verses 8 to 10. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Angels sweet and birds and sweetly singing.
Ating pong tunghayan ang pagbasa ng salitan. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At pinako na sa krus ng mga nakapagkisa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Sabay-sabay po. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami pong muli sa umagang ito'y nagpupuri at nagpapasalamat at itinataas ang inyong kabanal-banalang pangalan. Salamat po, dakilang Ama, at kami pong lahat ay muli inyong dinala sa dakong ito upang makapaghandog ng aming mga pagpupuri at masasayang awitan, at gayon din naman ay makapag-aral at makapakinig ng inyong mayayamang salita. Dakilang Diyos, dalangin po namin na sa sandaling ito, sa pagsabit po ng ikalawang bahagi ng aming gawain, amin pong ipinapanalangin ng lalaking ititindig niyo po sa aming harapan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na siya po inyong gamitin at tanging mga galing lamang sa inyo po ang mga salitang mamutawi sa kanyang mga labi. May parating po niya ang mga aral na dapat naming matutunan, at ang magkagayang Panginoon ay ma-equip po kami para sa aming pamumuhay dito sa libutan. Dakilang Diyos, dalangin po namin na ang bawat isa pong nakakapakinig dito sa bahay sambahan ay bigyan niyo po ng bukas na puso at isipan upang lubusan namin maunawaan at ang mga aral na amin po tatanggapin sa umagang ito. Samahan niyo po kami at pagkalooban niyo po ng kapayapaan at kaayusan hanggang sa makatapos po kami ng aming gawain. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.
Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord. And praise be to God. At nakalimutan ko kayong batiin ng Merry Christmas. Batiin niyo po inyong katabi ng Merry Christmas. As we celebrate the birth of the Lord, katulad nga ng Bible study natin, ang birthday talaga ni Jesus, hindi naman talaga 25 eh. And some would say it is a pagan or pagan celebration. Pero ang totoo, gusto nating baguhin yung mga maling paniniwala na yun eh. Kaya nga, itinaon po natin ito para itama na hindi ito tungkol kay Santa Claus, hindi ito tungkol sa pagsamba daw sa araw. All of those things we want to, gusto nating burahin. Kaya yun po yung ating ginagawa as we celebrate the birth of the Lord. Ang sanlibutan nga, ang daming ginagawang pagbura sa celebration na ito ni Jesus. Napapansin ko sa social media, hindi na Christmas party ang ginagawa nila. Tinatanggal na nila yung Christmas. Ang madalas na ngayon, pansinin po ninyo sa mga trabaho ninyo o mga mga gatherings, year-end party na ang ginagawa nila. Tinatanggal na talaga nila yung idea na ito ay pag-alaala natin sa kapanganakan ni Jesus. So wag po kayong papayag sa mga ganon. If you have the chance and the opportunity, i-share nyo po ang patungkol po kay Jesus, especially to your children, sa inyo pong mga apo. Wag nyo pong ituturo yung kay Santa Claus, yung prinsipyo po na mabait ka, doon ka lang bibigyan. But tell them the gospel story. Na kahit tayo'y masama, minahal tayo at binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Amen? Yun po ang totoong message ng Christmas. Kahapon nga, yun yung tema ng Dorcas, Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ngayon po ay bago po ako pumasok in relation po bilang pangalawang pangulo po ng Solid Truth ay may mga ticket po tayong sinesell, pero pwede naman din po kayong hindi bumili nun at idirekta po ninyo sa GCash. Kasi 100 lang yan eh. Pwede po kasing taasan ninyo pwede po ninyong ibayad o ibigay na tulong sa Solid Truth. Kami po ay nagpapasalamat sa church po natin kasi yung ating pong network ng online, malawak, malayo po ang naabot. Kaya taon-taon, pinagpe-pray po talaga namin na lagi kaming payagan na dito ganapin yung aming Christmas party. So simula po bukas 1:00 hanggang hapon, ang magluluto po sa amin, Team Kape. Ipagluluto po ang mga pastor. Pwede din po kayo mag-donate pa ng pagkain kung gusto nyo mag-donate. Tapos after po nun yung gabi, yung aming pong Christmas cantata, parang concert yun na on the spot. Wala akong practice yun, Si Pastor Friday na lang ang bahala doon, si Master, para kung paano niya, namin gagawin doon. Tapos, nakapost po doon yung GCash number po ng Solid Truth. Last year po, amin po may announce din sa inyo, nakalikom po kami ng parang 100,000, 100,000. Kapurihan po yun sa Panginoon. At ang purpose po nun, para po sa welfare ng ating mga pastor. Kung hindi ako nagkakamali, kapag nagkasakit ang pastor, asawa, o mga anak niya, kapag outpatient, parang magkano binibigay natin? 2,000 ba? 1,500. Pag hospitalization, 2,500. So gusto po namin malaki yung maibigay sa mga pastor. Tayo, dito sa church, meron din tayong mga charity. Yung ibang church po, walang ganun eh. Sa totoo lang po, hindi ho lahat katulad ng Liliw na yung pag nagkasakit ang mga kapatiran, tagapangaral, meron pong charity ibibigay. Minsan kung ano lang available sa pondo nila. Nung ako po ay pastor pa sa Bagong Bayan, meron po kaming box doon. Kung ano lang may hulog ng kapatiran doon, kung ano lang po ang nandun, yun lang po ang ibibigay sa charity. So kami, gusto po naming ma-make sure at sa loob po ng nakaraang taon, wala po kaming na-miss na mga kapatid na mga pastor natin na nabigyan. At di po namin yung ginagamit sa anumang activities. Para lang po talaga yun sa medical health and support para sa mga pastors natin. Kaya sana po ay masuportahan po ninyo kami at may pag-pray
Marami din pong nagtutulong sa amin, katulad nung pamasko sa amin. May mga kapatiran po tayo from abroad, lalo na po yung church natin sa New Jersey, na taon-taon po talaga nagbibigay po ng papasko sa ating mga pastor. Kaya yun po yung ministry po na ginagawa po namin, and we are looking forward pa paano ma-improve yung welfare po ng ating mga kapastoran. So we go on to our sermon, and patapos na po tayo sa series natin ng Book of Galatians. And starting January, may bago po tayong series or team na tatakbuhin sa buong taon. As I have heard sa mga request po ng mga kapatiran na gusto po nilang marinig o mapakinggan o ma-refresh sa kanilang mga isipan, kapag ito po ay na-approve ng aming preaching committee, amin pong i-announce na immediately kung ano po ang magiging tema natin for the preaching, ang preaching planning po natin for the next year. So ngayon po ay binasa sa atin kanina yung Galatians 5:16 to 26. At ito po ay patungkol doon sa pita ng laman at ang bunga ng Espiritu. Sino pong nakaka-memorize ng fruit of the Spirit? May papasko kay Lord. Oh. Mabilis. Alam niyo po, mabilis i-memorize yung fruit of the Spirit. Pero ako po, meron po akong hamon sa inyo. Huwag po yun ang i-memorize naman ninyo. Ang i-memorize naman ninyo, yung pita ng laman. Kasi mabilis i-memorize yung fruit of the Spirit. Sabihin natin, i-memorize po natin yung pita ng laman. Para yun yung iwasan natin. Malaman natin, bawal pala kay Lord to. Kasi love, joy, peace, automatic kay Lord yan eh. Pero yung pita ng laman na mababasa doon sa verse 16 hanggang 22, yun yung mga dapat nating iwasan. Kaya dapat memorize natin yun. Lahat ng bawal, lahat ng ayaw ng Diyos. Ilagay natin ito ng title na Walking in the Spirit in relation sa kapanganakan ni Kristo. Pinanganak si Kristo para tayo bigyan ng buhay. Nilagyan ko ito ng word na the Xmas life. Alam niyo po ba na yung word na X, minsan nagagalit yung mga tao. Kasi tinatanggal daw si Jesus Christ. Pwede namang ilagay na Christmas. Pero gusto ko rin din pong ituro sa inyo na bago po maging simbolo ng Kristyanismo ang krus, ay ang simbolo po ng Kristyanismo ay X. Ito po ay alphabet ng Griego na ang ibig sabihin po ay C at H. CH. That symbols Christ, the Anointed One. Kaya noong unang panahon, pag nakikita nila yung X, ang naalaala, hindi naman krus ang pinapakita nila. Ang nakikita nila X, na ang ibig sabihin, Kristo. Pangalan po ng ating Panginoon. At isa pang symbol, actually, dalawang symbol, bago maging krus, ang simbolo ng Kristyanismo ay yung pong isda, yung iktus. Yan po ang dalawang simbolo na ginamit noong unang siglo para po ipangalan at makita ng mga tao na sila ay mga tigasunod ng ating Panginoong Jesucristo. But the focus is the Christmas life. Ngayon makapanganakan ni Kristo, ano ba dapat ang pag-uugali na tinataglay ng isang tao? Hindi ito patungkol sa regalo, na ikaw ay masaya ngayong Pasko kasi ang dami mong regalong ibibigay, which is good. Maganda po na tayo po'y mapagbigay. But let us not forget na ang Kapaskuhan ay patungkol sa kapanganakan ni Kristo para magdulot ng pagbabago sa atin. Ang Pasko ay para magbagong buhay tayo. Ang pagbabagong buhay, hindi lang tuwing mahal na araw, iniisip, inaalaala. Maging sa kapanganakan ni Kristo, sa araw-araw ng ating pumbuhay, ang layunin natin, magbago tayo at maging kamukha ng Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, nangaral siya at sinabi sa kanila, dapat inaalis nyo na ang mga pita ng laman. Bakit? Kaya pong gumana, ayan. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, okay, para may pagdidingin si Apostol Pablo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. I will repeat. Sa Spirit daw dapat tayo mabuhay. Sabi, huwag niyong pagbigyan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong pagbigyan. Huwag daw nating pagbibigyan yung mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban kontra laman and spirit kontra laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu, yung gusto ng Diyos, laban yon sa gusto mo.
sa mga nararamdaman mo, sa pita o pagnanasa ng laman. Uulitin ko, naka-highlight dyan, magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kaya may mga tao sasabihin, gusto ko talagang mag-serve kay Lord eh. Gusto ko talagang ibigay ang buhay ko kay Lord. Kaya lang ang daming excuse. Ganito pa ako eh. May ginagawa pa akong ganyan eh. Hindi ko pa naiiwasan to. Tama si Apostol Pablo. Marami sa inyo napipigilan sa mga dapat ninyong gawin dahil pinaghahalo ninyo ang laman sa Espiritu. Wala na kayo sa ilalim. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. We cannot say that we are living in the Spirit and yet still living in sin. Ang hirap sabihin, Christian ako, na kay Lord ako. Pero may present sin pa rin tayo sa buhay natin. Sabi nga nung sermon last week, may favorite ka pang kasalanan na hindi mo maibigay at may isurrender kay Lord. Andahan po natin that our human desires are opposite to the desires of the Spirit because it is corrupted. Ang mga pagnanasa natin, yung mga nararamdaman natin sa physical body natin, kontra yan sa kagustuhan ng Panginoon. Well, the question is, ano ba itong mga desire ng laman? Tingnan po natin, isa-isahin po natin, explain natin ng tigkakaunti para malaman natin, ito yung mga dapat nating iwasan ngayong panahon po na ito. Even during Christmas season, itong mga pag-uugali na ito, pwedeng makasira ng relasyon. So, as we celebrate the birth of the Lord, yung mga mababasa po ninyo, itigil na po natin kung nasumpungan natin ang ating sarili na ganon. Ihingi natin ng tawad sa Diyos. Bakit? These such behaviors not only destroys our integrity and relationship with God, pwede din po nitong sirain ang pamilya ninyo. Pwede kayong siraing mag-asawa. Pwede kang sirain sa magulang mo. Pwede kang sirain as a person. Kaya habang maaga pa, mayaman ang biyaya ng Diyos, iwasan daw natin ang mga bagay na ito. Sabi sa Pinoy version, obvious daw, yung term na ginamit. Hindi maikakaila or obvious ang mga gawa ng laman. Ano ito? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, at naghahantong sa pagpatay. Paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa isang masusing pag-aaral, tiningnan natin ang ibig sabihin ng mga salitang ito sa salitang Griego at kung ano ang pinakamalapit na katumbas naman sa panahon ng mga Pilipino sa oras po na ito. Una, sa evil desire na binabanggit dito ni Pablo ay salitang adultery. Siguro ito hindi na kailangang elaborate. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng pangangalon niya o adultery. Ang adultery, pagkakaroon ng sexual desire, pagnanasa, malaswang pagtingin, pagnanais, o pakikipagrelasyon sa isang tao na hindi mo asawa o kasal na sa iba. Okay? Halimbawa, ikaw, may asawa ka, nakipagrelasyon ka sa iba, ang tawag po doon adultery. Sa batas ng tao, may kaso ito. Malaki din po ang pananagutan natin pagdating sa Diyos. Nakakasira ito ng relasyon. It destroys marriage. Sometimes, hindi na pwedeng ayusin. Destroys your family. Most of the time, ang isang taong nagkakaroon ng problema sa adultery, isipin po ninyo, hindi ho asawa ninyo ang sinasaktan ninyo. Apektado po pati ang inyong mga anak. So, iwasan daw ang adultery. Pangalawa, impurity. The word impurity, ibig sabihin, contamination or corruption. Saan natin ito pwedeng ilagay? Sa isip. Yung bang nagkakaroon ka ng malisya. Okay, yung gamit natin sa Tagalog malisya. Hindi ko bastos yun. Kundi yung malisya na nagkakakulay yung mga iniisip mo.
Kasi naiisip mo yung mali niyang nagawa, naiisip mo yung nakita mo, nilalagyan mo ng kulay lahat ng bagay na nakikita mo. Ang tawag natin, ay, nilagyan ng mali siya. Hindi bastos, kundi nilalagyan mo ng negative meaning. So iwasan daw po natin na marumihan ang ating mga minsan, aminin natin, kakapanood natin ng mga telenovela. Kakapanood natin ng mga nakikita natin sa social media. Nagiging contaminated ang isip natin. Nakapanood ka ng ang dami kasing palabas nito, yung mga tungkol sa kabit-kabit. Yung asawa mo, wala namang ginagawang masama. Siguro katulad ka ni yung napanood ko kagabi. Ganyan-ganyan din. Ang tawag po doon, impurity. Narurumihan ang pag-iisip mo dahil sa napapanood mo. O chinichismis sa'yo ng ibang tao. Ang tawag po doon, impurity. Next, ito. Sexual immorality, actually halos magkakadikit ito. Ang sexual immorality ay napakalawak. Pero ito po ang ibig sabihin niya, unlawful sexual act, including homosexuality. Ano po? Pagkakaroon ng relasyon sa kapareho mo ng kasarian. Sex outside marriage. Ano pong ibig sabihin niyan? Sa term natin, live-in. Ginagawa ninyo ang mga gawain ng mag-asawa pero hindi pa kayo kasal. O kaya, ayun. Yan po, sex outside marriage, sexual immorality. Next is the word idolatry. Very common. Isa ito sa pinakaayaw talaga ng Diyos. Ano ba ang idolatry? Loving something more than God. Pag sinabing idolatry, noong unang panahon, rebulto. Pastor, wala namang rebulto sa church. Pero alam niyo ba na pwede din tayo magkaroon ng mga idols? Pwede mo maging idol ng pera. Mas mahal mo ang pera ng higit sa Diyos. Trabaho, negosyo, material na bagay, cellphone. Hindi mawawala ito. Malungkot ka pag nawala. Wi-Fi. Na para bang mamamatay ka pag nawala yon. Hindi ba dapat sa Diyos mo lang nararamdaman yon? Pero minsan okay lang hindi makasimba. Basta may Wi-Fi ka, may Facebook ka, nakapanood ka, para kang mababaliw. Pag hindi mo nagawa yon, masisira ang ulo mo, apektado ang mga desisyon mo pag wala kang pera. That could be your idolatry. Kasi si Lord, dapat kay Lord mo nararamdaman yun eh. Di ka mapakali pag di ka nakasimba, di ka mapakali kapag di ka nakapag-pray. Pero minsan mapapansin ninyo, kahit di ka na nag-pray, okay lang, sumubo ka na, di ka na nag-pray, nakalimutan mo na magbasa. Actually, yung pagbabasa nga ng Bible, parang maraming mga Kristiyano, okay lang na hindi na nila nagagawa. Pero yung makapagbuklat ng cellphone, pag nakalimutan nila, parang sila ay nababalisa. It could be idolatry. Idol sa mga tao, sports or athletes, na parang sinasamba na ninyo, mga vlogger, can be a form of idolatry. Lahat ng yan hindi masama. In moderation. Pero kapag yan, natumbasan na yung pagmamahal na dapat ibinibigay mo sa Diyos, doon lang po yan nagiging idolatry. Money is not a bad thing, but the love of money is. Material things is not a bad thing. The love of it, pag minahal mo siya ng higit. At alam niyo pa ang isang self-form of idolatry? Yung vanity. Yung masyado kang bilib sa sarili mo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Feeling mo, ikaw na lang ang tama palagi. Pride is also a form of idolatry. Hindi daw yan sa Diyos. Kaya dapat nating iwasan ang mga bagay na yan. Next, sorcery o pangkukulam sa Tagalog. Pastor, wala naman may mangkukulam ho ba dito? May nagpapatawas ho ba dito? Ako, may kakilala dito sa Liliw na nagtatawas. Huwag po kayong pupunta doon. Pero wala nang ganun eh. Halos kung tutuusin, walang kulam. Unless napunta kayo sa Quiapo, sa Recto, bumibili kayo ng gayuma, pangkukulam. Pero alam niyo po, sa pag-aaral namin, ang isa daw, form daw po ng sorcery, yung mga sorcery o pangkukulam, gumagamit siya ng potion. Tapos yung mga potion na yon, para kang nag-iiba. Ano ang pinakamalapit doon? Nicotine, alcohol, sigarilyo, droga. Wala naman sa Bible yan eh. Ibig sabihin, pwedeng gawin. But in a sense, di ba, sabi ng mga taong nagdodroga, nung araw kasi, nagaganon ako eh, para akong masaya.
Para kung lumalakas, di para kang kinukulam. Para kang may special power. Sorcery. Under the sorcery, ang mga cigarettes, e-cigarettes, alcohol, use of drugs. Lahat ng ito parang mga potion na ipinapatak mo. Di ba? Yung mga e-cigarette, pinapatak yan eh. Potion. Di para ka nang kukulam. Di ba? Hindi daw ito sa Panginoon. Nakakasira daw ito ng buhay at ng relasyon natin sa ating kapwa. Ano pa? Hatred. The word hatred means a hostile relationship with a person. Pag nakikita mo siya, naiinis ka. Okay? Hostile. Feeling mo kalaban. Hindi lang kalaban. Gamitin natin yung salitang kakumpetensya. Pwede yun eh. Sa pag-aaral natin, hindi ka galit sa isang tao. Pero pag nakikita mo siya, hindi mo siya nagugustuhan kasi pakiramdam mo, kakumpetensya mo siya. Maaaring kakumpetensya mo sa trabaho, hindi ka galit sa kanya pero naiinis ka dahil parang natatalbugan ka. So ayaw mo siya makita. Sa ministry, sa family, pwedeng mangyari o pumasok sa pamilya. So itong mga bagay na ito ay pita ng laman. Normal na nararanasan ng tao, pero dapat unti-unti nating isinusuko sa Panginoon. Strife and envy, magkadikit yan, dalawa. Pati yung hatred. To have a negative feeling for a person's achievement. Nagtagumpay, may blessing, imbis na matuwa ka, nagagalit ka. Paano bang style ng isang taong mainggitin? Nagtagumpay si isang kapatid, may blessing na dumating sa kanya. Tapos kung ano-anong sinasabi mo, kaya lang naman yung naging ganyan. Dahil ganito, may kakilala yan. Para bang instead na praise God dahil binigyan mo siya ng ganon, wala naman talagang deserving sa atin, lahat yon biyaya ng Diyos. Pero lagi mo nakikita yung mali sa Kanya. Para hindi mo makita yung Kanyang blessing. Naku, gaganyan-ganyan yan, kahit nga may bagong ganyan yan. Ugali naman ay ganito. Lagi kang may ibabanat na negative na bagay sa Kanya. Ang tawag doon, nainggit ka. Sabi mo sa katabi mo, nainggit ka lang. Naiinggit ka lang kaya nasasabi mo yung mga bagay na yon. Suriin natin ang puso natin. Kasi baka mamaya, hindi naman talaga siya ganun. Ikaw lang ay naiinggit sa Kanya. So, check our heart. Hindi yan sa Diyos. Pinalaya na tayo ng Diyos sa mga bagay na ito. Uncontrolled temper. Si Pablo, sabi niya, hindi ito yung matagal na galit. Hindi ito yung parabang tanim o yung masama ang loob mo sa mahabang panahon. Ito daw yung instant reaction mo. An anger that flames out and dies. Yung hindi ka naman talaga magagalit pero bigla kang sumasabog. Bigla kang nananakit. Bigla kang magwawala. Tapos maya-maya, ay sorry ha, mali. Sorry, kalimutan na natin yon. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob, pero pag nagalit ka in an instant, may ginagawa ka kagad. Ang tawag doon, uncontrolled temper. May issue daw yon, sabi ni Paul, na dapat nating gamutin. So, hindi sa pagtatanim, kundi yung initial reaction mo sa isang pangyayari. Bigla kang napapasigaw sa kalsada, bigla kang napapamura, na hindi mo naman sinasadya. Pag nagagalit ka agad, bigla kang may naibabato, bigla kang may nasasapak. Pero hindi ka naman talaga ganun. May problema daw yon, sabi ni Paul. Parte daw yon ng evil desire ng tao. Kailangan gamutin. Maaari kayo lumapit sa mga psychologist, sa mga counselor. Mga bagay po na yan ay pwedeng ayusin at gamutin ng isang tao. Huwag ko kayong papayag na ganyan ang tawag sa inyo. Yan ang maging karakter ninyo. Si brother ganyan, si sister na ganyan. Mabait yan, pero huwag mong gagalitin. Hindi ganun ang karakter ng isang Kristiyano. Huwag po kayong papayag. Alisin po ninyo, gamutin po ninyo. Sapagkat nababago po ang mga bagay na ito. Ano pa? Selfish ambition. Pagiging makasarili. Iniisip mo lang ay yung sarili. Dissension and faction. Mga gawa na hindi nagpo-promote ng unity, mga gawa na nagdudulot ng pagkakahati-hati. Nagsasabi ka ng mga bagay,
na maaaring ikasama ng ibang tao, magkakabahabahagi ang dinudulot. So wag po kayong gagawa ng mga bagay po na ito. Drunkenness. Ano ba yung drunkenness? Explain pa ba natin ito? An act that turn a man into a beast. May mga taong ganun, ang bait, no? Mahinahon. Pero pag nakainom ng alak, ang tapang. Sumasayaw, kumakanta. Nagahamok ng suntukan. An act that turn a man into a beast. Lalo ngayong holiday season, ipanalangin natin ang ating mga sarili. Makaiwas tayo sa mga bagay na ito. Ito ang isa sa pinakagusto ko. Yung salitang carousing. The Greek word is komos. Ito yung pumapasok dito yung mga salitang, Pastor, hindi naman ito masama. Wala naman ako nasasaktan. Nag-enjoy lang ako. Carousing, pag sinearch po ninyo, unrestrained revelry, enjoyment that corrupts into license. Ito yung walang habas na pagsasaya. Hindi ko po sinasabing bawal yung mga party, mga ganyan. Pero sometimes, yung word na carousing pwedeng pumasok doon. Yung walang habas na pagsasaya ng mga tao. Pumapasok din pala yun sa evil desire. So bantayan natin ang ating mga sarili. Ngayong Kapaskuhan, ayokong manakot. Pero sinabi po ni Apostol Pablo, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung nasumpungan natin ating mga sarili na nandun, sabi ko nga, i-memorize po ninyo yon. Bukod sa fruit of the Spirit, mas magandang i-memorize sa mga bagay na ito para maiwasan ninyo. Sapagat, kung masumpungan ng sinuman na gumagawa ng ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero mayaman ang biyaya ng Diyos. Kung tayo magsisisi, susuko natin buhay, ang Diyos tapat, patatawarin tayo. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon upang ang bunga ng Espiritu ay pumunta sa atin. Minsan, na ba ninyong natanong, bakit ang ginamit ng Bible ay bunga? Bakit kaya bunga? Pwede namang ugali ng Kristiyano. Pero ang isang banda, ang explanation ay ganito. Ang bunga, hindi basta-basta lumalabas. Sa mga kapatid nating naghahalaman, bago lumabas ang bunga, anong kailangan gawin? Itanim, alagaan, diligan, upang sa takdang panahon, magbunga. Ang bunga ng Espiritu, hindi din basta-basta lumalabas. Na ikay nabautismuhan ngayon, bukas mabait ka na. Kailangan din itong taniman. Anong itatanim? Taniman ng salita ng Diyos. Alagaan ang iyong sarili sa pagpunta sa mga gawain sa church. Bantayan ang iyong sarili, maging disiplinado, na iwan yung mga bagay na dapat iwan. It is a process. After 1 week, after 2 weeks, 1 month, 2 year, unti-unti mo makikita ang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Meron po ba? May kumukontra po ba? Tungkol sa pag-ibig, mga bagay na yan. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Mga nauna nating binanggit, kung kayo po'y nabautismuhan at tinanggap si Kristo, sinuko inyong buhay sa Kanya, kasama ng nalibing ang inyong mga masasamang gawa. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo. Huwag nating galitin ang isa't isa. Huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Tingnan natin. Hindi na to mahaba, no? The fruit of the Spirit, pag daw kayo nagbasa ng Bible, nagdisiplina ng inyong sarili, ito daw ang mangyayari sa inyo. Una, love. Taas po ang kamay ng mga mapagmahal. Oh. Iba kayo po. Taas po. Ibig sabihin, wala pa, hindi pa lumalabas. What is love? The Greek word is agape. Unconditional. Hindi lang ito, mahal kita, I love you, but it's unconditional love.
Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Hindi inaantay na maging maganda ang trato sa'yo, kundi mahal ka rin kahit sa kasamaan mo. That is the unconditional love. The love of Christ. The expression of this love, sabi ni Paul, is to our neighbor. Pinapakita mo sa kapitbahay mo, sa kasama mo sa trabaho. Kasi ang pamilya mabilis mahalin eh. Yung mga nakakainis mong kasama sa trabaho, mga nakakainis mong kapitbahay, yung mga nakakasalubong mo sa kalsada, doon mo dapat ipinapractice ang unconditional love. Second is joy. It is not happy or based on happening joy. It is not something we seek, but an experience of gladness that comes to us in God Himself. Mabilis maging masaya, pero yung totoong kagalakan, nararanasan lang kapag meron kang relasyon sa Diyos. Yung bang tipong hindi kayang nakawin ng kawalan ng pera, hindi kayang nakawin ng pagkakaroon ng sakit, hindi kayang nakawin ng mga galit ng tao, na hindi kayang nakawin ng mga pagsubok na dumadating, na hindi kayang nakawin ng anumang mga trahedya ng mundo, kahit anong ibagsak sa'yo, ang joy, hindi kayang tanggalin sa'yo. Kasi hindi siya hinahanap, hindi siya nabibili, nararanasan ito sa malalim na relasyon sa Panginoon. May joy ka ba sa puso mo? Kung wala pa, pag ang kaligayahan mo natatanggal kapag may mga problema, kailangan mo pang lumalim sa Diyos. Kailangan mo pang maranasan ng Diyos. Joy is something that we can only receive from God. Experience from God. Also the word peace. Ito po yung salita sa Hebreo na shalom. Alam niyo po ba na ang salitang peace ginagamit din sa salitang paggaling? Ang isang tao daw na hindi magaling, wala siyang peace, hindi buo. Ang kabuuan ng sarili sa Diyos lang nakikita. Harmony of relationship. It does not promote conflict or argument. Sasabihin ng iba, pag ako mag-isa, pastor, meron akong peace. Sino po sa inyo yung ganon? Yung pag mag-solo, may peace ako. Pero pag nakikita ko kayo, nawawala ang peace ko. Hindi ho totoong peace yun. Ang totoong peace, kahit may mga tao kang nakakasalamuha, kahit may mga taong umaaway sa'yo, kahit may kaguluhan sa buhay mo, payapa ka. Sapagkat meron kang Diyos. Amen? Ipanalangin ninyo ang kapayapaang ito. It is not the absence of war or the absence of conflict, but the peace that belongs to Christ. Kaya nga sabi ng Panginoon palagi, nung siya'y namatay, nakakagulo ang mga disciple, ano sabi niya? Peace be with you. Ang peace na nanggagaling sa Panginoon ang binibigay. Sabihin mo nga sa kalapit mo, peace be with you. Sumagot ka, and also with you. Kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Patience. Sa panahon ngayon, subok na subok ang taong may pasensya. Sa haba ng pila, sa haba ng traffic, sa lahat ng mga nangyayari, sa mga parcel ninyo na hindi pa dumadating, masusubok ang inyong pasensya. Having a good attitude while in difficult times. Umila ka sa Jollibee, kahit saan ka kumain ngayon, ang haba ng pila. Ang patience, yung kahit na ikaw ay nagkamali ng serve sa'yo, okay lang. Kasi marunong kang umunawa at umintindi. Hindi yung inirereklamo mo agad, bakit ganito ang ibinigay niyo sa akin? Ang patience po ay, kapag may hindi maganda nangyari sa'yo, you maintain a good attitude. Hindi yung nasagi ka lang ng konti sa mall, magdahan-dahan ka nga. Sino sa inyo yung gano'n? Laging palaban. Laging reactive. Be patient. Lalo na ngayong panahon na ito. Kung di man kayo nabunot sa raffle, di kayo nakatanggap na maayos na exchange gift, huwag kayong be patient. Have a good attitude. Amen? Parang hindi kayo nasangayon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Nawawala ang patience sa mga tao during holiday season. Lalo na kapag nagluluto ka, may business ka, on peak ang business mo kapag ganitong season. Tapos guguluhin ka ng anak mo. Magtigil nga kayo.
Nag-ahanap buhay ako para sa inyo. Be patient. Be kind. Lalo na ngayong panahon na ito. Yan ang pinakamaganda natin maging ugali. Yan. Kindness. It's an act. Maging mabait po kayo sa mga salita ninyo. Hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan ng lahat ng tao. Kaya maging mabait po kayo. Hindi nyo alam, makakadakangiti lang siya, positibo lang ang mga salita niya, pero may pinagdadaanan pala. So maging mabait po kayo sa lahat ng tao. Kindness is one of the best gift we can give. Huwag niyong pagsalitaan ng hindi maganda, maging mabait kayo sa lahat ng tao. Goodness. Halos kung titignan pareho, pero just like we explained before, it's the character of God. It seeks to understand people and forgive people. Palagpasin ninyo. Ngayong Pasko, palagpasin ninyo yung mga may maling magagawa sa inyo. Masagi kayo, malate yung diniliver sa inyo, nagkamali yung in-order ninyo. Ang espiritu ng Kapaskuhan ng kapanganakan ni Kristo, marunong umunawa, marunong magpatawad. Kaya kung may mga taong gagawa ng hindi maganda sa inyo, yung mga small things, kung kayang palagpasin, palagpasin na ninyo. Nakat ka ng konti sa kalsada, may gumulat sa'yo sa kalsada, palagpasin na ninyo. Yan ang ibig sabihin ng kapanganakan ni Kristo. We learn to understand people and to forgive people. Ano ba? Faithfulness. Maging pagkakatiwalaan, a man of commitment. Gentleness. Hindi ito yung mahinahon na pagsasalita, but submissive to God's will, willing to learn. At alam niyo po yung pinakahuli. Sabi ko, bakit kaya hinuli? Kasi ito pinakamahirap sa lahat. Self-control. One of the best fruit of the Spirit, self-control. A person who knows when to say no. Marunong magsabi na, pass muna ako. Hindi muna ako sasali. Kayo na lang muna. Alam kung anong kanyang priority. Hindi pinapangunahan ng emosyon. Hindi pinapangunahan ng mga impulsive decision. Yung bang, naka-sale. Kailangan kong bumili. Sayang ang pagkakataon next year, hindi na ito. Meron may self-control ka. May fruit of the Spirit ka. I will say no. Kasi may uunahin ako. May mga ministry akong dapat unahin. Self-control. Cautious ka na sa health. Binabawasan mo yung pagkain mo kasi, lalo na ngayong Pasko, because I have to take care of my body. I want to serve the Lord next year. Kaya hindi ko sasabihin, Pasko naman ngayon, and you will indulge. Kahit bawal sa'yo, learn to say no. Because you want to serve the Lord. Amen? Pigilan na yung sarili. Kasi baka mamaya, kung saan pa mahantong yan, meron kang limitasyon sa lahat ng bagay. At bunga yun ng Espiritu. Hindi yung pagiging KJ, hindi yung pagiging parang negative ka mag-isip. Pagkakaroon yun ng bunga ng Espiritu. Self-control. Amen? Kaya mga kapatid, if we want to see the fruit in our lives, gusto nyo bang maging ganon mga kapatid? Magsimula na kayong magtanim sa inyong buhay. Read your Bible and pray every day. Unti-unting magbubunga ang Espiritu sa inyong mga sarili. Kaya tandaan nyo mga kapatid, today, lahat ng mga tao sineselebrate ang Kapaskuhan. The world celebrates with decorations, with gifts. Pero alam niyo po kung anong hinahanap ng Lord? Hindi yung bagong damit, hindi yung bagong sapatos, hindi yung magarbong mga pagkain. God looks for fruit. Ang hinahanap niya, hindi mawalang bisa yung kapanganakan ni Kristo. Na ang bunga ng Espiritu makita sa buhay ng bawat isa. Maligayang Pasko po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga paalaala patungkol sa pita ng laman na dapat po naming iwasan at sa bunga ng Espiritu na dapat pong nakikita sa amin. Pinalaya mo na kami. Pinatawad mo na po kami. At alam namin by the blood of Jesus Christ, we can be free from all kinds of sin. Kaya Panginoon, sa mga kapatid namin who are struggling, sa bawat isa po sa amin, na may mga pagkukulang,
At sa bawat isa sa amin na pinipilit pang alisin na ito, alam po namin sa dugo ni Kristo, sa tulong ng Espiritu, mababago namin ang aming buhay at makikita sa amin ang bunga ng Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa pagkakataon pong ito, as we celebrate the birth of the Lord this season, ang pinakamagandang gawin sa araw ng Kapaskuhan ay tanggapin si Kristo na bumaba dito. Kaya kung meron man sa atin ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, meron tayong tubig dito. Maaari kang lumapit sa unahan at tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Kaligtas ay nasa Atin pong pakinggan ang naukol sa banal na punan.
Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghahati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw ng inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pag-awit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Pagpapala sa bawat sang kanyang banal na salita. Tayo manalangin, dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa bahagi nito ng aming gawain kung saan ay muli po namin gugunatain ang aming kaligtasan sa pamamagitan po ng pagtubos ng dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Diyos, dalangin po namin na ang bawat isa po na magsisitanggap nito ay samahan niyo po kami sa pagsisiyasat sa aming mga sarili na magkagayang dakilang Ama ay maging banal, kaaya-aya at kalugod-lugod po kami sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakamali at kung kami natagpuan yung mga pagkukulang, dalangin namin Panginoon na ito po mapatawad po ninyo. Panginoon, nawa po sa pagtanggap namin ng inyong banal na katawan at dugo ay maging kalugod-lugod kami kaaya-aya at karapat-dapat po sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang tinapay, pagpalain niyo po ang saro, at pagpalain niyo po nawa kaming lahat na magsitanggap nito. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Atin pong pakinggan ang nasusulat sa Gawa, chapter 20, verse 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ng mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang nagsasabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Lahat ng tipa ni Jesus na ama, bigay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya.
manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lalo tigit, Panginoon, ay muli mo kami pinalalahanan na dapat kaming mamuhay ng naayon sa iyong banal na Espiritu. Tulungan nga po kami, Panginoon, na ang mga bagay na ito ay maganap namin sa pamamagitan, Panginoon, ng pamumuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Lalo tigit, Panginoon, ay tulungan mo kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maiwasan namin, Panginoon, ang hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Ilaan namin, Panginoon, ang aming buhay ng paglilingkod sa iyo at ganoon din sa aming pong pagpapasalamat. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na paghayo namin sa ibabaw ng salibutan. Maganap namin, Panginoon, ang aming pong napakinggan at aming pong napag-aralan na ang iyong pong kalooban, lalo tigit ang pamumuhay ng iyong banal na Espiritu ang makita po sa amin. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming pong nalikom ay magamit naman namin, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu sa pagpapalaganapan ng iyong pong mga banal na salita at maging sa mga programa ng iyong pong iglesia. Tulungan mo nga rin po kami, Panginoon, na at loobin na makabalik din naman sa bahay dalangin ito upang patuloy kaming makapagpasalamat at makapagpuri sa iyong banal na pangalan, dala ang bunga ng iyong banal na Espiritu na amin pong napag-aralan. Panginoon, samahan mo nga rin po kami sa amin pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay sa pagdako namin sa bahay dalangin ito ng taglay ang kaligtasan at ganoon din pa sa amin pong pag-uwi. Taglay namin, Panginoon, ang biyaya at ang kaligtasan na nagmumula po sa iyo. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay aming pinagpapasalamat sa iyo at dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala. Naway pagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ng kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyo sa lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is Daily Church of Christ 1904. Thank you and God bless.